Hallelujah! Good afternoon, lovely brothers and sisters. It is already the month of May. We so long time did not meet each other in the church. How is your life? We miss you so much. Can you say each other, God bless you? Influence of coronavirus is not just stopped, but Korean worship service already start from today. So we are preparing to start English service now. Real soon, we will meet each other in the church. So please pray for our church to worship together in the church soon, in God's right time. Amen. We still have a worship service in the house through video. So can you arrange your seat and take care of yourself? And we are always pray for our members to be strong in the Lord. May God protect you always and be with you all the time. Don't forget it, how God loves you and how God have done for you. And may God protect you and bless you. And donate offering through online or to your group leader to send to the church. If you want to do your group a special number, make video and send to Pastor Yu through Kakao. We will add it in our worship service. Amen? All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior.
Okay, let's confess our faith through Apostle Greek. Let's pray. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sit on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he'll come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sin, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. Good morning, everyone. Have a blessed Sunday to all of us. We miss you so much, and now we're here again to listen to the Word of God. And before we start, can we pray for a moment? Our Heavenly God, Lord, we thank you so much, Lord God, for all your goodness to us. Thank you also, Lord, for this privilege, O God, that we use us, Lord God, to share your words, Lord. And as we listen your words, O God, Lord, bless us, empower us, Lord, and strengthen us, and speak to us, Lord. Lord, I pray, Lord God, that your words, Lord, will penetrate to our hearts, and Lord. Lord, I pray in Jesus' name, amen. The word of God will be found in Acts chapter 9, verses 10 to 19. It says here, in Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul. For he is praying in a vision. He has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. The Lord Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. May God bless his words. We know already, mga kapatid, that this story is about Saul's conversion. And I just wanted to have a little background about this story. Saul went to Damascus to ask a letter of authorization para po puksain yung mga mananampalataya ng Diyos. Habang po siya ay naglalakbay, ang Panginoong Diyos po ay nagpakita sa kanya. At siya po ay nagbulag at hindi po kumain ng 3 araw. And while he was in Damascus, siya po ay nagpe-pray sa Panginoon. He was praying to the Lord, and nakita niya po sa kanyang vision na si Ananias, isang mananampalataya at sumusunod sa Panginoon, ay pumunta sa kanya. At ito ay gagamitin ng Panginoon para po manumbalik ang kanyang paningin. Alam niyo po, the same time also, Ananias saw a vision also na sabi ng Panginoon sa kanya, Ananias, pumunta ka doon kay Saul para manumbalik ang kanyang paningin. Pero ang sabi po ni Ananias dito, Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name.
So, nag-hesitate po ito si Ananias na sundin yung kalooban ng Diyos. Our topic today is about don't limit and hold back. Don't limit and hold back to understand. In verse 13 to 14, nakita po natin na sabi ni Ananias sa Panginoon, Lord, nakita mo po Panginoon kung paano tong mang-persecute tong taong ito, tapos inuutusan mo ako na pumunta doon. Nakita po natin yung takot ni Ananias, mga kapatid. Nakita po natin na ayaw niyang, nagdadalawang isip siya, nahi-hesitate siya na pumunta doon, baka patayin siya ng taong to. Although, nawala yung paningin ni Saul, pero takot pa rin siya. At hindi niya maunawaan kung bakit ang Panginoong Diyos pinili ito si Saul, na isang taong walang awang patayin at ikulong yung mga mananampalataya. Alam niyo mga kapatid, sometimes in our lives, we limit ourselves and hold back to understand others. God used us to tell the Word of God to all people, to all Christians. Pero sometimes nililimitahan natin ang ating sarili para sabihin ang katotohanan sa mga taong to. Kasi minsan takot po tayong mahusgahan. Yes, we are all Christians here in the church, but we also see yung kanya-kanyang level ng pananampalataya ng mga tao. Some are still baby Christians. Kailangan nila yung arura, kailangan nila yung tulong ng bawat isa. Pero minsan nililimitahan natin yung ating sarili at nag-hold back tayo kasi baka i-reject tayo, baka hindi tayo ma-welcome. Baka husgahan lang tayo. Baka may mangyari lang hindi maganda sa atin. Yun po ang lagi nating iniisip. So, ganun din po yung nangyari kay Ananias. Alam niya kung anong klaseng tao to si Saul. Ayaw niyang pumunta. Nagdadalawang isip siya kasi hindi niya maunawaan kung bakit kailangan ng taong ito ang tulong. Iisa naman siya masamang tao. Pero God has a big purpose to the life of Saul. Kasi gagamitin ng Panginoong Diyos si Saul bilang daluyang pagpapala sa mga Gentiles para ang kaligtasan ay maabot ng mga Gentiles. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi po nilawakan ni Ananias ang kanyang unawa, baka hindi siya naging parte ng pagbabago ni Saul, baka hindi siya naging parte ng conversion ni Saul. Pero dahil inobey niya, nilawakan niya, hindi siya nag-hold back. Hindi niya nilimitahan ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Saul, kundi sumunod lamang siya. Same with us, mga kapatid, huwag po nating limitahan ang Panginoon sa ating mga buhay. Huwag nating limitahan kung paano ang Diyos kikilos sa ating mga buhay. Huwag nating limitahan kung gaano man kasama ang mundo, gaano man kasama yung mga tao, gaano man kahirap mabuti ng mga taong to para i-share at ibahagi ang salita ng Panginoon. Huwag nating limitahan na ang Diyos ay may plano din sa kanilang mga buhay. Huwag nating limitahan at i-hold back ang ating pangunawa para ang salita ng Diyos ay maabot sa mga taong ito. Do you experience ng ganitong bagay na katulad ni Ananias? Pumunta ka, humayo ka, na mahagin ang salita ng Diyos, tapos nireject ka lang, pinagtatawan ka na lang. Tapos sasabihin pa, ay hindi naman nakita sa buhay niya yung pinagsasabi niya. Minsan tinitingnan tayo, kaya yun din po yung nag-hold back sa atin para hindi magpatuloy kasi feel natin hindi tayo deserve para mamahagi ng salita ng Diyos. Feel natin, ay baka minsan iniisip natin yung sarili nating kapakanan. Minsan, hindi tayo deserve. Pero, God chose us. God chose us, mga kapatid, para sabihin ang katotohanan sa mga tao ito, para ibahagi ang love ni Lord Jesus. Ganon din po sa buhay ni Paul. Hindi po nililimitahan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig kay Paul. Hindi niya po nililimitahan ang kanyang unawa dito sa taong to kasi may plano siya. Sapagkat gusto niyang mamahagi din si Saul ng salita niya sa mga hindi mananampalataya. Gusto ng Diyos na gamitin ang taong ito para ang buhay niya maging testimony na siya ay binago ng Diyos.
Marami po dito, mga kapatid sa church, na kailangan ng unawa. Kailangan ng unawa na minsan, as fellow Christians, we limit our understanding and love to these people. Minsan, ayaw nating umunawa. Ayaw nating iabot yung unawa sa mga tao to kasi nakikita natin yung kasalanan nila. Nakikita natin kung paano sila mamuhay. Sometimes, we feel tired to understand. But our God never feel tired to understand us. Alam mo po mga kapatid, hindi na po ito basihan ng ating sariling emosyon. We are in the last days now. Nakikita po natin kung anong nangyayari sa mundo ngayon. Maraming namamatay dahil po sa coronavirus. Marami pong mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pero pag lagi nating iisipin yung sarili nating emosyon, yung sarili nating feeling, wala tayong masisave na mga kaluluwa kasi hindi natin nauunawaan yung plano ng Diyos sa buhay nila. Baka hindi pa ngayon yung kaligtasan, pero pag hindi tayo susuko para ibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong ito, sila din ay makakatanggap ng salvation sa kanilang mga buhay. Huwag po nating limitahan ang ating mga sarili, mga kapatid. At huwag tayong laging bumalik-balik sa mga nakaraan. Huwag nating balikan yung mga nakaraan na kung saan nagbibigay sa atin ng sakit, nagbibigay sa atin ng hatred. Yes, we're just human being. Mga tao lamang po tayo. Minsan, bumabalik talaga yung ganong feeling. Pero if we totally surrender ourselves to the Lord, God can heal us. Kasi walang imposible sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. Siya po yung nagmamayari ng buhay natin. Kailangan lamang po natin i-surrender ang ating buhay sa Panginoong Diyos. Don't limit and hold back po mga kapatid to hope. Sabi niya dito sa verse 15 and 16, But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Sabi ng Panginoong Diyos, sabi niya dito, Go, pumunta ka! At tulungan mo siya kasi ipapakita ko sa kanya kung paano ko siya tatawagin, kung paano siya magsasuffer ng dahil sa aking pangalan, kung ano man ginawa niya sa akin ngayon. Mas doble pa yung hirap na kanyang mararanasan sa kanyang pagsunod sa akin. Ganun pala yung mga kapatid. Tayo pala kung ano tayo ngayon, yung hinahayaan natin or hindi natin hinahayaan ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Lagi tayong nag-persecute sa church. Lagi tayong nakakakita ng mali sa church. Lagi tayong nakakakita ng hindi maganda sa ibang tao. Darating yung time na ikaw tatawagin ng Diyos katulad ni Saul. More than pa dyan yung hirap na kanyang mararanasan ng dahil kay Jesucristo. So kung ano pala yung ginawa natin hindi maganda, yung pag-persecute natin sa ibang tao, doble din pala yung mararanasan natin pag tayo ay sumunod na sa Panginoon. Kasi ipapakita ng Diyos kung paano siya kikilos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ganun po kalaki ang Diyos natin mga kapatid, na huwag nating limitahan at i-hold back yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magtiis po tayo. Kung wala mang po tayong nakikitang fruit o pagbabago sa taong ito, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa at mag-stop na lamang. Kasi bakit po mga kapatid, may plano po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Katulad na lamang po ni Ananias. Kung hindi niya po sinunod ang kalooban ng Diyos, hindi po siya naging party ng pagbabago po ni Saul. Kung hindi po niya tinulungan to si Saul na manumbalik ang kanyang paningin, hindi po siya naging parte ng pagbabago ng tao to. Kung hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi siya maging parte ng kaligtasan ng taong ito. Alam mo mga kapatid, may mga tao po na ibinigay ang Diyos sa buhay natin. May ipinadala po ang Diyos sa
sa atin ng mga tao, nakakasalumuhan natin sa bawat araw, maging sa Pilipinas, naging connection ng buhay natin. Ngayon, kung hindi po natin ipapagamit ang buhay natin sa mga taong ito, hindi po tayo maging parte ng kanilang kaligtasan. Hindi po, basta-basta na lang dumating yung tao, yan, na walang dahilan. Dumating po siya sa atin kasi may dahilan po. At ang gusto ng Diyos po, ay maging parte tayo ng kanilang pagbago. Let us help them to grow. Let us help them to know Jesus. Let us help them na tumayo, na makilala nila si Jesus. At huwag nating limitahan ang Diyos na kumilos sa kanilang mga buhay. Huwag natin i-hold back ang ating mga sarili para mawalan tayo ng gana, ay mawalan tayo ng tiwala para ibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong to. Kasi alam natin kung paano sila magre-reply, kung paano sila masasaktan, kung paano sila magsasabi ng hindi maganda sa atin. Sometimes we preserve ourselves. Minsan sabi natin, ayaw ko kasi pinipersecute nga ako ng taong yan. Ayaw ko kasi ilang tao ngayong sinasabihan niya ng hindi maganda. Tapos sasabihin ko yung katotohanan sa kanya. Sometimes it's hard to follow the will of the Lord. Pero yun po ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Ang sumunod at huwag tayong pumili ng tao nang shishare natin ng salita ng Diyos. Minsan kasi pinipili natin kung sino yung tutulungan natin. Minsan pinipili natin kung sino yung gusto nating pagsabihan ng salita ng Panginoon. Minsan pinipili po natin na ito lang yung gusto ko kasi mas palagay ako sa taong ito. Pero yun pala ang Panginoon na hindi ganyan. Equal God po siya. Masama ka man o hindi, mabuti ka man o hindi. Pag may plano ang Diyos sa buhay mo, kung gusto ka niyang isi-save ka niya. Ang aksyon lang po ay nasa atin bilang isang mananampalataya at tagapagsunod ni Kristo. Don't limit and hold back to forgive. It says here in verse 17, Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi po pinuntahan ito ni Ananias si Saul, hindi po, wala po. Hindi siya nakapag-release ng forgiveness. Kasi sabi, pwede naman, pag-pray ko na lang siya, Lord. Pwede ko naman, pag-pray ko na lang dito sa bahay. Pero the moment po na sumunod po si Ananias sa kalooban ng Panginoon, pinuntahan niya ito si Saul, hindi lamang po natulungan itong manumbalik ang paningin ng taong ito, kundi nakapag-release din siya ng forgiveness, yung hatred niya sa puso niya. Di ba po mga kapatid, kung tayo ay tinutuligsan ng mga tao, sinasaktan tayo ng isang tao or sino mga taong sinasaktan yung damdamin natin, yung pagkatao natin, minsan ayaw natin silang makita at ayaw natin silang tulungan. Pero the moment pala na nag-help tayo sa kanila, forgiveness is there. Kung gusto po nating mag-forgive sa mga taong sinasaktan tayo, sa mga taong nagbibigay sa atin ng hatred sa puso, gumawa po tayo ng aksyon mga kapatid. Puntahan po natin at anumang klaseng bagay na maitulong natin sa kanya, ibigay po natin para po matanggap po natin yung forgiveness. Totoong forgiveness sa mga puso. Alam mo mga kapatid, na i-imagine ko kung anong saya yung naramdaman ni Ananias nung pinuntahan niya ito si Saul. Nag-declare siya ng help, pinag-pray niya ang taong to na manumbalik ang paningin. Alam mo po, mga kapatid, sobrang saya ni Ananias kasi naging free siya sa hatred sa puso niya, yung sakit ng loob niya. Naging free po siya doon mga kapatid. Ganun din po sa atin mga kapatid. Don't limit and hesitate to go and forgive. Forgive others. Huwag natin limitahan ang ating sarili at alisin po natin yung nakaharang, yung wall sa puso natin na naging hadlang para matanggap natin yung tunay na pagpapatawad sa ibang tao. Sumunod pa tayo sa ating Diyos. Let's follow the will of God. Because as a Christians, we should have the Christ-like attitude. Sometimes it's hard to follow the will of the Lord. But we are a true Christians, a true followers of Christ. At kailangan makita po ng Panginoon sa ating mga buhay na talagang
sinusunod natin ang kanyang kalooban. Alam mo po ba na yung pagpapatawad pala, yung forgiving pala, makikita mo siya sa pamagitan ng giving. Forgiving is giving. Ngayon mga kapatid, kung may nakita ka, alam mo, this time, it's not about our own feeling. It's not about us. It's not about me. Pero it's about them na po. Kasi nasa last days na po tayo mga kapatid. Di natin kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Ang magagawa lang po natin ay i-enjoy yung buhay natin ayon sa kalooban ng Panginoon. I-forgive po natin ang ating mga sarili at mag-release po tayo ng forgiveness sa iba. Pakita po natin na mahal natin ang Diyos. Mahal po natin ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, ang aking dalangin at ang aking dalangin na nawa ang bawat isa sa atin ay makamtan natin ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. At makamtan natin yung pag-ibig na gusto ng Diyos sa ating mga puso. Na lumakad po tayo na may pagmamahal at pag-ibig, na masunod po natin yung batas na sinasabi ng Panginoon na love your neighbor as you love yourself. Love the Lord with all your heart. Na mamahalin po natin yung iba ng katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Na hindi po natin lilimitahan at mag-hold back tayo sa plano ng Panginoon. Bagkus maging daluyan po tayo at maging parte ng pagbabago ng ibang tao. Bagkus sa isipan natin, lagi natin i-claim na Lord, use me para maging parte po ako ng pagbabago ng taong ito. Use me, Lord God. Kahit mahirap man, kahit nasasaktan ka man, sabihin po natin sa ating mga sarili, Lord, use me, Lord. I want to be a useful servant of you. Gamitin mo ako, Lord. Hindi man ako perfecto, mahirap man para sa akin na gawin ito, pero susunod po ako, Lord, ayon sa kayong kalooban para marami pa pong mga kaluluwa ang masave, para marami pa pong mga anak mo, mananampalataya mo, ang siyang maging strong sa kanilang pananampalataya sa iyo. Mga kapatid, sikapin po natin na maibigay ang ating totoong pag-ibig sa Diyos. Sikapin po natin. Sapagkat wala po tayong may pagmamalaki sa Panginoon, kundi ang mga kaluluwa na ating madala sa Kanyang harapan. Yun lamang po. Kung gusto po nating ma-please si Lord, let's bring soul on His feet. Kung gusto mo pong maging paborito po tayo ng Panginoon, magdala po tayo ng mga kaluluwa sa Kanyang harapan. Shall we pray? Our Heavenly God, Lord, sorry, O God, because we limit and hold back, Lord, to understand, to help, and to forgive others. Sometimes, O God, Lord, we just care our own feeling. We don't want, Lord God, to understand. We don't want, Lord, to help. We don't want, Lord, to forgive because, Lord God, gaano man, Panginoon, kahirap po, God, magpatawad, Lord. Minsan, Lord, bumabalik po, Panginoong Diyos, na kamuhian namin sila. But, Lord, sabi mo nga, Panginoon, kailangan namin, Lord God, na maging katulad mo, Lord. Yung attitude namin ay maging katulad mo, Jesus. Tulungan mo po kami, Panginoon. Help us, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na mabago, magamit, Panginoon, katulad ni Ananias, Lord, kahit siya po ay hirap, Lord God, na sumunod sa iyong kalooban para sa kaligtasan po ni Saul. Pero siya po, Lord, ay nagpatuloy at sumunod, Lord God, kasi mas love ka po niya. Kasi, Lord, mas gusto niya, Lord God, na mailuwalhati ka. Hindi niya po iniindad, Lord, yung sarili niyang feeling. Bagkus, Lord, yung feeling mo, Lord, kung paano kanya ma-honor, kung paano kanya mapasaya, Lord, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, upang sa ganun, Lord, ang buhay ni Saul, Lord, ay maligtas. Lord, thank you po, Lord God. Nahawa po, Panginoon Diyos, mabuksan po ang aming mga unawa, Lord God, kung ano man yung kalooban mo para sa aming mga buhay. Help us, Lord, to know you more, and help us, Lord, to obey you with all our heart and soul. I love you, Lord, and we bless your name. In Jesus' name I pray. Amen.
You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah, the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen.